Ang akin lang, dahil din sa mga magulang ko, nakita ko sa kanila yung kanilang pagpupursige, pagsusumikap. Dahil sa 10 kaming magkakapatid, ay nandun yung pagtataguyod at ibinigay yung dapat na buhay na anong meron kami ay gawin nating masaya. Pero ako, muntik na ako muntik na ako makaka-business. Ayun na pala yung sundo ko! Ito na! Ito naman? Ha? Sino, good morning sa atin lahat mga ka-business, mga kapapi oh. Tingnan nyo yung airport ng Clark. Napakaganda ho rito. Alawak. Oh, terminal pa ng bus. Ayun oh. Terminal ng bus? Oh, ayun oh, bus station. Ayun si Pops. Tapos ito, Boss Dave. Ayun yung dalawa oh. Panimpla. Ayan. Yung dalawang panimpla. Ito yung dalawa. Uuwi yata ako mag-isa nito. Ayos yung airport na to. Laki ah. Nakapunta ka na ba dito, no? Dito? Hindi, first time ko lang dito, Boss Dave. First time mo? Oh, first time ko lang. Nakikita ko lang to nung pagka pumupunta kami ng Subic. Oh. Nakikita lang, nadadaan. Nadadaanan ko lang. So, malapit na yung Subic dito, mga kapis. Oh, sa kabila. Dati, hindi pa ganito dito. Wala pa ata. Pero ikaw, ano ka na dito? Oo, nung nag-abay si Pops sa Cebu. Ah, Ano tayo nun? dito, Clark. dito mas maganda. Sa Kasi Clark. maluwang. Tapos park and go kami nun. Oo. Mura lang ang bayad nun eh. Wala akong libo. Ngayon ang mahal. Kaya yung iba, hindi na nagdadala ng sasakyan. Park and go? Ibig sabihin yung iiwanan Iwanan mo yung yung sasakyan. sasakyan. Park and fly. Yeah. Tapos ang dala namin yung sasakyan nun, Apex. Ay, Apex? Yung nandun kay nanay. Nanay. Oo. Apex yun. Kaya babayayin lang kami ulit mamaya. Ayun, may guard mga ka-business. Hindi. Baba na yung mga gamit mga ka-business tapos ayun, prepare na sila para pumasok sa loob. Ayun. Eh, siyempre, yung dalawang yan, ay sasamahan pa yung dalawang mag-asawa. Ayan. Wait lang po mga ka-business ha. Antayin ko na kayo dito. Ayun na mga ka-business, lumakad na sila. Napakaganda ng airport na to mga ka-business. Malupit, maganda. Tahimik. Kasi konti pa lang tao. Ayan, ayos to. Ayan, Boss Dave oh. Ayan. Siyempre mga ka-business, paunahin natin nga mag-upload ang Boss Dave. Siyempre ang Boss Dave muna. Ingat kayo Paps. Miss Jam, ingat kayo. Enjoy niyo yung honeymoon. At congrats sa inyong dalawa. Huwag kayong magtatalo. Dahil pagtulungan nyo ang dalawa yung mangyayari ngayon sa inyong buhay. Pagtuwangan nyo. Huwag kayong susuko. Yan. Iba kasi ang magagawa ng magkatuwang sa buhay. Diba? Yan ang dapat. Pag-usapan niyo yung bawat na problema na inyong haharapin. At siyempre, yung magiging pamilya o yung mabubuo niyong pamilya ay gawin yung masaya. Parang sa ka-business family, di ba?
dumaraan man sa pagsubok. Pero nandun pa rin yung saya, hindi pa rin nawawala yun. Siyempre yung pagiging matibay na pagsasama, gawin yung matatag. Gawin yung matatag yung pagsasamang mag-asawa. Alam ko naman na at alam naman ng marami na deserve nyo yan at hangad nyo ang magkaroon ng masayang pamilya, di ba? Maraming masayang tao na kayo ang nagkatuluyan. Kaya kayong dalawa ay maging masaya. Maging masaya kayo sa inyong haharapin na panibagong buhay. Kayo ang bubuo ng kwento, ha? Kayo ang gagawa ng paraan. Kayo ang gagawa ng bagong libro, di ba? Kayo ang gagawa ng bagong libro na haharapin nyo dito sa mundong ibabaw. At ang Panginoon Diyos ang inyong isentro. Kasi totoo lang, kami ni Mercedes ay ginagawa namin masaya ang buhay namin. Kung ano man yung dumating sa buhay namin, tanggapin. Pero pagka mabigat na yung problema, hindi namin iniiwanan yung isa't isa. Pinag-uusapan namin yan at talagang hinaharap namin kasi mahirap. Ako may 3 anak at hindi naman pwedeng malagay din sa alanganin yung mga bata, di ba? At hindi kami papayag na ganun-ganun na lang. Kasi hindi pwedeng tao lang ang magpapahiwalay sa amin. Ako malakas ang aking pananampalataya dahil siyempre kahit na naikasal lang kami sa West ay nandun yung aking pananampalataya na hindi talaga tao ang pwedeng maghiwalay sa amin, kundi kamatayan lang. Kaya titibayan namin at siyempre kayo rin, tibayan nyo. Kasi nag-uumpisa pa lang, ilang days pa lang naman kayo na bagong kasal. So ngayon, habang tumatakbo yung araw, yung panahon, yung taon, kayong dalawa ang magkakatuwang yan. Siyempre, nandyan din yung mga inyong mga ninong-ninang, pangalawang magulang. Higit sa lahat, nandyan yung inyong magulang. Sila ay nandyan para pagka mabigat na o hindi nyo na kaya, pwede kayong magsabi, pwede kayong magtanong. Magulang hindi rin naman kayo matitiis ng mga magulang Kasi ako, yung mga anak ko, hindi ko rin matiis pagka sinasabi nila na bakit naman ganon. Sa totoo lang po mga ka-business, si Ace ay nagsasabi po yan sa akin, si Ace, bakit daw lagi na lang daw si Boyet nagsiselos. Sabi niya ay hindi ko na sila mahal dahil si Boyet na lang daw lagi. Ayun nag-aano rin yung mga bata. Kaya yun Paps, yun sa inyo, kaya maging masaya lang at mabubuo rin yung panibagong libro na inyong gagawing kwento, di ba? Yun ang kwentong totoong buhay. So ngayon mga ka-business, dito ako sa harap ng airport ng Clark at antayin natin sila. Tabayanan ko lang at siyempre kailangan natin maging safe yung biyahe natin siyempre at kami naman ay nakatulog, nakaidip naman at siguro mamaya ay pagka nagsabi si Boss Dave na siya magdadrive, di siya naman magdadrive. Pero ngayon mga ka-business, okay pa naman. At malapit lang naman to ang Clark. Parehas lang ng travel ng patungong airport ng sa Maynila. Dito ang pinakaiba,
mga ka-business ay maganda ang biyahe, dire-diretso. Bagaman, syempre, ano naman, madaling araw. Madaling araw po kasi ngayon mga ka-business. Kaya siguro, kaya maganda ang biyahe. Pero sa airport nga pala mga ka-business ng Clark, nakakapasok yung maghahatid. Doon naman sa airport ng sa Maynila, naghahatid lang kasi sa labas lang Ako, nakakarating ako ng airport, pero sa labas lang din. Sa labas lang mga ka-business. Hindi ako nakakapasok dyan sa airport. Sa Isabela, yan, nakaano ako sa Isabela, pero Paliparan na mismo yun. Paliparan na. Doon ako mismo sa Paliparan. Pero yung mga ganyan, yung mga ganyang kalalawak na yan, ganyang kalalaki, hindi ako nakakapasok dyan mga ka-business. Ang naano ko pa na eroplano mga ka-business, yung Tora-Tora, yung may hélice sa harapan, yun. Sa Isabela po kasi sa New Airport, nanggaling po ako dyan. Yun yung na-experience yung eroplanong Tora-Tora na yan. Maingay yun. Ayun, mamaya mga ka-business babiyahin na rin kami. Antabayanan ko lang sila mga ka-business. So yun mga ka-business, siguro po ay sa bahay na po tayo ulit magkita-kita para makapag-auto. Para siyempre, gantong oras mga ka-business, kanina pag alis namin, gising pa si Mercedes, gising pa si Boyek, gising pa si Catalia, gising pa si Ace, ang aking mahal na pamilya. Kaya tayo mga ka-business, yung ating mga asawa, kaya mahalin natin sila mga ka-business. Yung ating mga anak, ilaban natin sa sitwasyon na mabigat. Ilaban natin sila. Kasi mga ka-business, sila ang bumubuo ng ating mga pangarap. Yung ating mga anak, sila ang bumubuo ng lakas ng ating pangangatawan, sa ating lakas ng isip. Yung pagiging isang magulang ay kailangan nandyan yung tibay ng loob at talas ng isip, at siyempre andun yung paninindigan, di ba mga business? Sana naunawaan nyo ko mga ka-business kung ano man yung aking mga nabanggit. At ang akin lang, dahil din sa mga magulang ko, nakita ko sa kanila yung kanilang pagpupursige, pagsusumikap. Dahil sa 10 kaming magkakapatid, ay nandun yung pagtataguyod at ibinigay yung dapat na buhay na anong meron kami, ay gawin nating masaya, di ba mga ka-business? Ginawa ng mga magulang ko kung ano yung aming ikasasaya at masaya. Kahit na anong hirap yung aming pinagdaanan, ay naging masaya ang aming takbo ng buhay namin. Kompleto kami, kahit saan kami mapunta, ay hindi nagkakahiwa-hiwalay. Pero ngayon ay nangyari man na kami ay may mga asa-asawa na, kaya kami mga ka-business ay meron ng kanya-kanyang pamilya, kahiwalay na. Pero hindi ganun kalalayo, nandyan lang sila mga ka-business. Kasi sanay yung mga magulang ko na malapit lang kami. Kasi siyempre naman po nakakalungkot naman po talaga. Merong lungkot, may saya, pero mga ka-business, napakasaya ng mga magulang namin nung nabigyan namin sila ng apo. Masaya sila. At ibinibigay nila yung pagmamahal sa mga anak ko, gaya ng pagmamahal nila sa amin. At yun nga, sabi nga ng papa ko, ng mama ko, ay sikapin mo na magkaroon ka ng isang masayang pamilya.
Kaya salamat din sa mga magulang ko dahil binuhay nila kami ng may takot sa Diyos. Higit sa lahat. Yun po yung pinaka-importante doon. Mamuhay tayo ng may takot po sa Diyos. Dahil po wala naman po tayong sariling kakayahan. Kaya kailangan natin ipanalangin yung bawat nating kayang gawin. Dahil yung lakas at buhay natin sa Diyos lahat yan ang nagmumula. Sana kayo mga ka-business ay kung saan man kayo, siyempre panig ng mundo ay mag-iingat po kayo at gawin po nating inspirasyon yung ating mga anak. Alam ko naman po mga ka-business, nandun talaga yung sitwasyon na magkakahiwalay yung ating mga OFW. Kaya nga naman lumipad o nag-ibang country, nag-English na. Ibang bansa, di ba mga ka-business? Kaya ka nag-ibang bansa para sa pamilya. Kaya sinikap na maka-ibang bansa dahil sa kailangan ng pangangailangan ng ating mga anak, ng ating pamilya. Pero ako, muntik na ako mga ka-business. Muntik na ako sa malagay sa sitwasyon dati na makapag-abroad. Pero dahil sa mahal ko yung asawa ko, kaya hindi ko na tinuloy dahil masakit po sa akin iniisip ko pa lang. Alam ko po mga ka-business na ramdam nyo naman po yun, yung pagiging ganon. At salamat at tabayanan ko lang po sila. So mga ka-business, balikan ko po kayo. Antayin ko lang po sila, Boss Dave at saka si Miss Jal. Alright. Yun. Ayun mga ka-business, yung gwardiya dito sa Clark. Siyempre, yung trabaho nila, hindi naman din biro yung ganito. Siyempre, baka mamaya masita. Diba mga ka-business, kailangan natin umikot na kahit na bagaman na wala mang iba-ibang sasakyan dahil protocol naman yan sa kanila. Ayun si Kuya Guard. Ayun Kuya, anong pangalan mo Kuya? Yusores sir, Yusores Axel. Yusore? Yusores. Yusores. Ayan, yun, si Sir. Ayan shout out kay Sir. At syempre yung saludo din tayo sa mga gwardiya na na masipag at siya naman ay merong ding pamilya, di ba mga ka-business? Ikot lang ako Kuya. Sige sir, ikot yun. Pero sa pagbaba niyan dito, ikot lang din. Pag gano'n. Diretso lang sir. Tapos kanan kayo dyan. Tapos kaliwa. Okay. Thank you. Sabi ko kasi, antayin ko lang yung sila Boss Dave. Wala pa kasi. Ano kaya ito? Walang ilaw So yun mga ka-business, ikot lang po muna ako mga ka-business. Kailangan daw. Hindi ko alam kung ano. Pero baka daw sitahin siya Ayoko sana umikot mga ka-business Dahil nandiyan pa naman. Wala namang ibang sasakyan Dito pa naman yung cellphone niya. Wait lang. Parang gusto kong... Wait lang mga ka-business. Parang nandyan na yata sila. Boss Dave. Ay, hindi yata. Hindi pala sila. Alright, wait lang po mga ka-business. Balikan ko po kayo.
Wait lang mga kabisnes, parang ayokong iwan yung dalawa eh. Wait lang, balikan ko po kayo ha. Ay, wait lang. Baka pwede ako magpaalam ng maayos sa kanya. Pasensya na ano, sir. Kasi para isang babaan na lang. Pero mukhang nag-antay pa yata sila eh. Pasensya ka na sir ha. Wait lang ha. Antabayanan ko lang konti. Pero pagka bumalik ka, ano ko po. Pinasisibat talaga ako. Ito yung gwardiyo. Insenyas na akong umikot daw. Okay. Huwag matigas ang ulo. Ayan yung aeroplano. Ayun na pala yung sundo ko! Ito na! Ano trip? Ikaw naman? Balik.